Isang foreign investigative report naman ang muling nagpainit sa pangalan ng pamilya Marcos. Ayon sa investigative outlet na Whale Hunting, lumutang umano ang confidential proposal ng isang London-based political communications firm na tinatawag na Project Associates. Sa naturang ulat, sinasabing nag-alok umano ang PR firm ng serbisyo para i-manage, i-rehabilitate at baguhin ang international image ni Pangulong Marcos bago ang 2022 elections. Isinama rin sa article ang kasalukuyang political instability sa bansa. Ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ang tensyon sa Senado, at ang kontrobersiya sa multi-billion flood control projects. At isang matinding linya ang ladong nagpabigat sa isyo. The Philippines is in political meltdown. Nilarawan sa report bilang kontrobersyal na personalidad. At dito lumabas ang pinakamabigat na linya sa buong expose, na ang F1 table umano ang naging Rosetta Stone ng bagong Marcos corruption scandal. Sino ba talaga ang tunay na naglustay? So yun o mga insan, Reaction Insan po muling nagbabalik at ito maganda pag-uusapan natin ngayong araw mga insan, no? Dahil sabi nga si PBBM daw ay putok na putok yung pangalan sa international media. So alamin natin mga insan kung bakit putok na putok ang pangalan ni PBBM sa international media. Hindi natin alam dito mga insan kung ano to kung in a positive way ba o negative way ba. Kaya putok na putok yung pangalan ni PBBM kasi kung ako ang tatanungin nyo, wala naman akong naririnig na balita na mayroon siyang magandang ginawa dito sa ating bansa. Diba? Walang maayos na proyekto, walang pulisiya na ano ba ginawa nyo? Komento nyo nga sa ating comment section mga insan. Ano bang mga proyekto, mga magandang nagawa ni PBBM dito sa ating bansa na nakarating sa international at napag-usapan siya ng gusto? Kasi wala talaga akong makita mga insan. Ewan ko lang kayo, baka meron kayong nakikita. Madalas naman tayong lumalabas sa ating bahay, nag-rides tayo, kung saan tayo wala naman tayo nakikita yung proyekto. At ang mamahal pa nga ng bilihin Diba? Sobrang naghihirap ang ating bansa. At ganoon pa rin, napakataas pa rin ng diesel at ng gasolina. So, alin kaya ang pinag-uusapan ng international? Ito ba yung sa maletang pera, pondong nawawala, pagbenta ng gold, pagbenta ng ari-arian ng ating bansa? Hindi natin alam mga insan kung ano yung pinag-usapan. Kaya naman naalamin natin dito sa video ni Showbiz Chikadoro. Mga insan, yung video na gagawa natin ng reaction na galing po doon sa channel niya. Bisitahin na po mga insan at syempre huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Libre lang ang mag-subscribe. Wala pong bayad yan mga insan, kaya naman subscribe na. At bisitahin niyo rin po ang ating Facebook page at TikTok dahil, mga insan good news yan. Dumadami po tayo dyan. Maraming salamat sa mga insan ko dyan na sumusuporta at nagtitiwala sa ating Facebook page at TikTok. Ngayon din dito sa ating YouTube channel. Napakagandang po yan. Tingnan na dumadami po tayo. So simulan na natin mga insan ang reaction video natin. No? Ito na, alamin natin kung saan pumutok ang pangalan ni PBBM sa international media. Habang papalapit ang 2028 elections, mas lalong umiinit ang political battlefield sa Pilipinas. At ngayon, hindi na lang lokal na bangayan ang pinag-uusapan. Dahil mismong international media, foreign investigative journalists at maging ang United Nations Human Rights Council, nadadamay na sa lumalaking tensyon sa bansa. Isang matinding alegasyon ng Humanig Online matapos lumabas ang ulat na may iniharap umanong written complaints sa United Nations Human Rights Council laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang sentro ng reklamo ang umano'y paggamit sa International Criminal Court o ICC bilang political weapon laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba pang political opposition. Ayon sa submission, ginagamit umano ang ICC hindi lamang para sa usaping legal, kundi bilang bahagi raw ng mas malawak na political warfare bago sumapit ang 2028 elections. Kasama raw sa mga sinilahad sa dokumento ang iba't ibang kontrobersiya na matagal nang umiikot online. Kabilang ang alegasyon ng 20 million pesos impeachment bribery, ghost flood control projects, pagkawala umano ng bilyong pisong pondo, at maging ang kontrobersyal na alegasyon talaga tungkol sa naman umano'y pag-uusapan pagbebenta nga ng gold ang reserves pangalan sa bansa. number 1 show. Pero higit sa lahat,
Malinaw raw ang punto ng reklamo Naku. na ginagamit umano ang Pinakamalaki ng international benta ng pressure gold. upang pahinain si Duterte at ang mga kaalyado nito sa politika. Kasama rin sa hiniling sa UNHRC na silipin umano ang naging pagtrato kay dating Pangulong Duterte. Tama. Lalo na ang alegasyon ng arbitrary detention at posibleng paglabag sa Rome Statute at iba pang international laws. Kinwestiyon din umano sa complaint ang mga numerong ginagamit laban sa dating Pangulo kaugnay ng drug war deaths. Oo, Ayon sa ano, submission, kulang pa umano ang forensic at Puro judicial makakalawang verification grupo. sa ilan sa mga datos na ipinapakita laban kay Duterte. At habang wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang, lalong dumami ang mga tanong online. May ilan na nagsasabing dapat lamang na makarating sa international community ang mga alegasyon. Habang ang iba naman, naniniwalang kailangan munang marinig ang panig ng pamahalaan bago humusga. Pero hindi lang ito ang international expose na gumugulo ngayon sa administrasyon. Dahil halos kasabay nito, isang foreign investigative report naman ang muling nagpainig sa pangalan ng pamilya Marcos. Ayon sa investigative outlet na Whale Hunting, lumutang umano ang confidential proposal ng isang London-based political communications firm na tinatawag na Project Associates. Sa naturang ulat, sinasabing nag-alok umano ang PR firm ng serbisyo para i-manage, i-rehabilitate at baguhin ang international image ni Pangulong Marcos bago ang 2022 elections. Naku po. At ang mas lalong pinag-usapan, ang umano'y presyo nito. Ayon sa report, umabot umano sa $144,000 kada buwan ang kontrata. Direktang sinabi sa article, Pero na naman. a London PR firm charged $144,000 a month to rebrand the dictator's son. Malakas ang dating ng linyang iyon sa international audience dahil hindi lang ito simpleng PR campaign. Para sa critics, ito raw ay indikasyon ng desperadong pagtatangka na paguhin ang global narrative laban sa pamilya Marcos. Muling inungkat sa naturang report ang matagal ng alegasyon tungkol sa ill-gotten wealth, Nasa Guinness Swiss World bank accounts, Record na. at mga ari-ari ang dekada Yari ng na. sinusubukang bawiin ng gobyerno. Pero hindi doon nagtapos ang issue. Dahil isinama rin sa article ang kasalukuyang political instability sa bansa. Ang impeachment Guinness laban kay World Vice President Record, Sara the Duterte, greatest robbery. ang tensyon sa Senado, at ang kontrobersiya sa multi-billion flood control projects. At isang matinding linya ang ladong nagpabigat sa issue. The Philippines is in political meltdown. Matapos itong kumalat online, nag-react din si Adrian Pascual. Aniya, this isn't just local news anymore. The world is watching. At para sa maraming netizens, iyon ang mas mabigat na bahagi ng issue. Dahil habang lokal pa lamang dati ang pangayan, ngayon, international headlines na ang usapan. No? Pero kung akala ng marami ay hanggang PR issue lang ito, mas lalong lumalim ang kontrobersiya ng pumutok naman ang tinatawag ngayong F1 table controversy. F1. Mula naman ito sa foreign investigative report ng Project Prison na muling ibinahagi online ni political analyst na si Sas Sasot. Dito, pinalikan ang pagdalo umano ni Pangulong Marcos sa Singapore Formula 1 Grand Prix noong 2022. Doon umano nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Lumutang kasi umano ang pangalan ng Malaysian businessman na si Jaya Sudhir Jayaram na inilarawan sa report bilang kontrobersyal na personalidad. At dito lumabas ang pinakamabigat na linya sa buong expose na ang F1 table umano ang naging Rosetta Stone ng bagong Marcos corruption scandal. Ibig sabihin, iyon daw ang naging susi upang mabuo ang mas malaking larawan ng umano'y koneksyon ng negosyo, politika at government contracts. Isa sa mga pinakatinutukan sa report ay si Jose Jojo Cadiz Jr. Ayon sa investigative journalists, matagal na umano itong konektado sa Marcos Circle. Lumabas din sa ulat ang umano'y construction company ng anak nito na naitatag umano habang college student pa lamang. Pero mayroon na raw 35 million pesos paid up capital. Grabe. College At pa ayon lang, pa sa laki na ng report, pera. kahit wala umanong revenue noong 2024, nakabili raw ito ng mahigit 86 million pesos na equipment. Bago umano nakakuha ng 251 million Napunduhan. pesos government contracts mula sa Department of Public Works and Highways noong 2025. Karamihan umano sa mga proyekto nasa Ilocos Norte, home province ng pamilya Marcos. Alam na. Mas lalong umugong ang issue matapos sabihin sa report
na may ilang proyekto manong konektado sa budget insertions na iniuugnay kay Ilocos Norte Representative Laki ng Sandro insertion Arcos. At ni isa ano, pang matinding Sandro. alegasyon ang lalong nagpainit sa social media. Ayon sa Pero mga investigative project sa journalists, probinsya niya, tenga. may umano'y double standard sa paggamit sa testimonya ni Ko. Kapag daw si House Speaker Martin Romualdez ang tinatamaan, ginagamit umano bilang basehan ng kaso. Pero kapag Pangulo na raw ang nadadawit, tila hindi umano ito pinapansin. At dito lalong sumabog ang usapan online. May mga netizens na nagtatanong kung bakit tila mas nauuna pa raw ang foreign investigative journalists sa paglalabas ng malalalim na expose Ano? para sa ilang lokal na investigasyon. Habang ang iba naman, nagsasabing kung walang dapat ikatakot, mas mabuting diretsahang sagutin umano ang mga aligasyon kaysa hayaang lumaki ito sa international stage. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay sa mga foreign investigative reports at reklamong iniuugnay sa United Nations. Pero habang dumarami ang international headlines, lumalalim din ang tanong ng marami. Legal accountability lang ba talaga ito? O nagsisimula na ang mas malaking political warfare bago ang 2028? At sa mga susunod na linggo, inaasahang mas lalaki pang pressure. Lalo na kung naglalabasan pa ang panibagong dokumento, foreign reports, at mga sagot mula sa magkabilang kampo. Magandang tanong yun, mga insan, no? Basa nyo yun doon sa video na yun. Sino ba talaga ang tunay na naglustay? Kasi kung sasabihin natin na naglustay ng milyong-milyong pera si VP Sara Duterte doon sa confidential fund niya, yan yung naging dahilan noon kung bakit siya inanuhan ng sinampahan ng impeachment case diyan sa Kongreso and then papunta sa Senado. At ngayon naman, sinampahan ulit siya ng impeachment case. Yun din yung inaano nila, yung confidential fund na yan, dinagdagan naman nila doon sa SALN dahil daw sa tagong yaman. Hindi kasi umubra yung nakaraan, mga insan eh. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, mga insan, 125 million di umano ang nilustay ni VP Sara Duterte sa kanyang confidential fund, pero hindi nila hinahanap kung nasaan napunta yung ginto na binenta ni PBBM. Saan niya dinala yun? Yung pera na yun, saan napunta eh? Wala namang proyektong nangyari. Hindi po ba, mga insan? Tapos ngayon, umutang na naman siya. Ang laki ng utang ng Pilipinas ngayon. Ano bagong utang ni PBBM. At nitong huli lang, binenta niya yung ating planta sa Laguna. Diba? Na pag-aari ng gobyerno. Binenta niya sa mga private na individuals. Diba? Saan naman dinala yung pera na yon? At ang laki din kung ikukumpara mo ang confidential fund ng presidente at ng vice presidente. Pero bakit napakatahimik nila, mga insan? At patuloy nilang hinahabol si VP Sara Duterte. Diba? Nagtatanong lang ako, mga insan eh. Lagi kong tinatanong sa isip ko, alin ba ang mas matimbang? Yung milyon o yung trilyon? Kasi kung mas matimbang ang milyon, napakalaking tolonggis naman pala na itong mga kongresista at senador na to. Dahil yung 25 million yung pinakamatimbang sa kanila. Samantalang yung trilyong pondo na nawawala, wala silang pakialam. Diba? Na ang naghihirap dyan, yung sambayan ng Pilipinas. Yung naghihirap dyan, lalong naghihirap dyan, yung mga ordinaryong Pilipino at yung mga marletang manggagawa natin. Like magsasaka at mangingisda. Diba? Sila yung masigit na natatamaan dyan, mga insan. Dahil dapat, pagtuunan ng pansin yan eh. Dahil dyan tayo kumukuha ng ating kinakain, lalo sa mga magsasaka. Kung wala naman sila, so anong mabibili natin? Bigas, palay. Diba? Mga gulay. Kung wala naman mga isda, paano tayo makakakain ng mga sariwang isda? Diba? So ngayon, patuloy yung pagtaas ng bilihin. Mataas na diesel, gas, gasolina, na yan po yung ginagamit ng ating mga magsasaka at ng ating mga mangingisda. Di ba? Sa halip na pagtuunan ng pansin ng gobyerno, ang mga ordinaryong Pilipino at ating mga manggagawa, magsasaka at mga mangingisda, maging ang ating mga estudyante, nakapokus sila sa pagpapabagsak ng isang tao, ng isang pamilya.
na may tatak na magaling mamuno at may kalidad sa pamamahala ng ating bansa. Ito yung mga Duterte. At ginagamit nila yung ICC bilang panangga nila, bilang pananakot nila. Kasi syempre nga naman, kung may warrant of arrest ka galing sa ICC, tapos makikipagtulungan itong mga kapulisan natin, di ba? Mahihila ka talaga katulad ng ginawa nila kay Digong Duterte na nadala nila sa Dahig, Netherlands. Yun din sana yung gagawin nila kay Senator Bato de la Rosa, kaso hindi sila umubra sa musang dahil napakagaling malapalos kung gumalaw. Kaya hindi nila nakuha talaga. So, kung ganyan din naman tayo na lagi tayo nagdedepende sa mga international court, sa mga banyaga, di ngayon pa lang, tanggapin na rin natin at isuko natin yung ating presidente, Bongbong Marcos, na harapin niya rin yung kaso ng UN sa kanya. Di ba mga insan? Para patas. Kung wala ka namang din ginagawang masama, di ba? Ihayag mo doon yung mga ebidensya mo. At kung kayo, mga kongresista at mga senator, para kayo sa katotohanan talaga, gusto nyo mapanagot kung sino yung tunay na naglustay dito sa ating bansa, di maging patas kayo. 'Di ba? Buksan nyo rin yung salin ng presidente, buksan nyo rin yung kanyang confidential fund para magkaalaman na. 'Di ba? Tapos isunod nyo yung mga sarili ninyo. 'Di ba? Dahil nung naging kongresista kayo, nung pagpasok nyo sa pagiging congressman, sabi nga nila, naka-tricycle pa yung iba dyan sa inyo. Hindi naman ganun kaganda yung mga suot, walang alahas. Pero nung habang patuloy ang pagpasok sa kongreso, kapag tumatagal, nagkakaroon na daw ng bulletproof na sasakyan, mamahaling bag, mamahaling relo, magandang bahay, magandang sasakyan, at nakakarating na sa iba't ibang bansa. So, para mag-enjoy. So, di ba? Kaya isunod nyo yung mga sarili nyo. So, sana talaga, kayong mga botante, next election, matuto na kayo. Pumili kayo ng tama, huwag na magpabudol. Diba? Parang ako, hindi ako nagpabudol Nabudol din pala ako. So yun lang mga insan, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi. Paalam po.